Dahil sa mga narinig noon ni Noli, wala na siyang pagpipilian kundi ang harapin ang mga ito. Hindi na kasi maatim ni Noli ang paghihirap ng namamahala sa kabila niyang manukan, habang siya ay malayang nagsasaya kasama ang mga tauhan niya sa altagan. Noon ding mismong kinabukasan, pinili nila Nuling puntahan ang kabilang baryo kung nasaan ang kabila niyang manukan. Lahat ng manok na kanyang kinukondisyon ay dinala nila ng kanilang grupo patungo doon. Alam kasi ni Nuling makakasagupa niya ang iilang galamay ni Ignacio na patuloy na nanggugulong sa mga sabongero doon. Sabi ko na nga ba, Noli, magpadalos-dalos ka na naman sa iyong desisyon. Hindi mo pa alam ang taglay ng mga yon, kaya't malaki ang posibilidad na masumpa ang tangan-tangan mong bertod. Alam kong malakas yang tangan mo, pero hindi natin alam ang armas ng mga kalaban. Pero huwag kang mag-alala. Kanina pa naming napagpasyahan na sugurin ang sabungan na yan. Wika naman ni Manong Tuming nang siyang tinapik-tapik ni Mang Carpio. Bihag na naman. Masarap ang bihag. Lalo na kapag nanggaling ito sa hindi basta-bastang mga sabongero. Anong oras na ba? Para mapanda ko na ang mga lagayan ng ating tandang. Wika naman ni Mang Carpio. Nang marinig ito ni Noli, tumawa lang naman ito at nagligpit ng mga gamit na gamitin niya sa mga panabong niya. Sila Jigo ay ganon din ang ginawa upang kahit papano mas mapabilis ang kanilang paghanda, upang sa gayoy lipulin na nila ang nanggagambala sa kabilang manuka ni Noli. Sa pag-alis nila sa manuka ni Noli, ibinilin pa ng ermitanyo ang dalawa pa niyang mutya upang palakasin ang pananggalang sa bakod ng farm ni Noli. Doon na din tumambay si Lito na pinsan ni Guyo upang kahit papano makatulong siya sa ilang tauhan ni Noli. Kasama nila si Guyo ng araw na yon dahil gusto nitong makita ang magaganap ng kanilang lakad. Hindi naman ito tinutulan ni Noli dahil kahit papano marunong na ito sa larangan ng espiritual kung sakaling magkakagipitan sila. Sa pagtahak ng pangkat ni Noli patungong baryo, pinili nilang magmasid sa bawat lugar na kanilang masisilayan. Kung meron din bang mga taong tutungo din sa nasabing sabungan. Nais kasi nilang puntahan ng gabi ang manuka niya upang masorpresa ang mga nilalang na patuloy na gumagambala sa mga tauhan niya. Kaya napili nila sa umaga na pakiramdaman ang galamay ni Ignacio sa mga sabungan. Dahil ayon sa sabi-sabi, kalimitan itong tumatambay sa mga pasugalan at ilang minuto pa ang lumipas. Nadapo na nga sila Noli sa paanan ng baryo. Kasabay sa mga nakita nila dito ay ang mga tauhang kahinahinala ang galaw. Dahil sa mga nasilayan ni Noli, pansamantala silang napahinto dahil sa ilang mga galamay ni Ignacio na nakabantay sa parting pasukan ng sabungan. Binakuran kasi ang nasabing sabungan ng mahahabang katawan ng kawayan. Kahit napakaraming tao sa lugar, sipat na sipat pa rin nila ang mga nilalang na hindi pangkaraniwang. Sa paglipas ng minuto,
Doon nila napagtanto na ang nagbabantay sa sabungan, ang iilan doon ay kamag-anak ni Enrico. Lahat ng may karga sa kanilang mga katawan ni Noli ay kanila itong kinalas upang hindi sila matunugan ng mga kalaban. Panakanaka din ang pagpasok nila sa sabungan upang hindi talaga sila mahalata ng mga ito. Pagpasok nila sa looban ng sabungan na yon, bumungad sa kanilang mga mata ang nagsisigandahang mga tandang na mayroong nakalagay na mga abubot sa kanilang mga pakpak. Palatandaan ito ng mga sabungero na hindi basta-basta ang mga dayong naroroon o mga magsasabong din. Hindi pa man sila nakapwesto, kaagad nang kumuha ng maiinom sila Danilo upang kahit papano uminit ang kanilang mga katawan. Gawain kasi nila ang uminom kapag nakakalas sa kanilang mga katawan ang mga karga nilang gamit. Pakiramdam kasi nila kapag ganon, nilalamig sila. Makalipas ang mga oras, napapansin nila Noli ang natatanging grupo na palaging nangunguna ng panalo doon sa ruweda. Maigi nilang tinitigan ang mga ito dahil pamilyar para kay Noli ang mga manok nitong binitawan. Kung hindi siya nagkakamali, ito yung kalahi ng mga manok ni Omar na pinapadala niya sa kabilang baryo upang magpalahi doon. Dahil sa mga nakita ni Noli, halos umusok ang kanyang ilong dahil sa galit. Gusto niyang kumprontahin ang mga lalaking yon pero biglang hinawakan ni Manong Duming ang kanyang damit bago pa siya makatayo. Shhh! Kalma ka lang. Kapag gagawin mo yan, ituturing ka ng mga tao dito na barumbado na naghanap ng gulo. Kalma ka lang. Hindi natin matutupad ang ating plano kung gumawa ka ng maling hakbang. Hayaan mo. May tamang oras din ang lahat ng proseso. Wika ni Manong Duming. Sa ilang minuto ang lumipas, doon nila nakita ang matinding labanan kontra sa mga lalaking hasindero at mga magmamanok sa Bacolod. Doon din nakita nila Noli ang panggugulang ng ibang mga mananabong sa kapwa nila mga sabungero. Ayon kay Noli, nadadaya sa mga sabulag ang mga maginoong magsasabong na lumalaban sa akala nilang mga matinong mananabong din. Ang iba kasi sa mga nasipat na may pangatlong mata, di hamak na mas malaki ang itinapat ng mga mandaraya sa kanilang mga kalaban. Yung iba pa nga, gumamit ng matinding lason na nakukuha pa lang sa mundo ng mga engkanto. Ilang minuto ang lumipas, napagpasyahan nila Nuling sukatin na ang lakas ng mga ito. Itinapat nila sa grupo ang mga manok ni Guyo at si Danilo ang mamamahala sa gawain niyang laban na yon. Kapag maging si Danilo ay hindi kakayanin ang abilidad ng mga kalaban, ibig sabihin nun, hindi nagkakalayo ang abilidad ng mga ito sa kakayahan ni Noli. Danilo, ilahad mo sa akin ang makakalap mong impormasyon ukol sa grupong yan. Batid kong gumagamit ito ng mahika negra. Matindi to. Wika niya. Sa pagpasok nila Danilo sa ruweda, doon ito nagpapamalas ng matindi sa hawak niyang manok.
sa paglapag ng manok sa lupa. Halos 1 minuto din itong nakatayo lamang sa lupa at nagpakiramdaman ang bawat isa. Ang nakaharap nila Danilo noon ay ang iilang galamay ni Ignacio. Doon nakita nila Danilo ang kakaibang paggalaw ng manok sa kalaban. Halos hindi ito masunda ng tingin ni Nuli dahil sa kakaibang taglay nitong bilis. Pagsugod nito sa pambato ni Danilo, halos nagulat pa yon dahil sa biglaang paglapat ng tari nito sa kanyang katawan. Alam nila Danilong tinamaan yon pero hindi yon sapat para mapatay ang kanyang pambato. Mutya ng gabi ang tangan ni Danilo at kagaya ng isang gabi, hindi ito nababasa kahit paulit-ulit itong tamaan ng ulan. Ang akala ng mga manonood sa paligid, katapusan na yon ng manok ni Danilo. Pero biglang nagulat ang lahat nang biglang mailipat ng pwesto ang manok ni Danilo sa hindi malamang dahilan. At kasabay nito ang pagiwang-giwang na kalaban. At kaagad yung ikinaryo pero wala na yung buhay. Sa unang laban ni Danilo, nagtatagumpay nga sila. Doon na unti-unting naramdaman ng grupo ang presensya ng pangkat ni Nuli. Hanggang sa naganap ang pangalawang laban nila Danilo kontra sa mga ito. At doon nakamit pa rin nila ang panalo. Hanggang sa naganap ulit ang pangatlo nilang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang humawak sa manok ng kalabang yon. Isa itong nakakalbong matanda na may suot na porsilas sa magkabilaang mga paa nito. Hindi naman naghinala doon si Danilo dahil sa tingin niya, isa lamang ito sa mga kasama ng kanilang grupo. Pero ang hindi niya alam, isa ito sa mga pumalit sa kanilang mga kasama upang putulin ang pamamayagpag ni Danilo. Habang hinawakan ng matanda ang manok, animoy may sapilitan itong binunot sa kilikili ng tandang niya. Pagharap ni Nuli sa matandang yun, humampas sa kanyang mga pangamoy ang animoy nabubulok na bituka ng hayop. Nang mapansin ng matanda ang reaksyon ni Danilo, ngumisi naman ito at doon niya nasilayan ang mga nagsisitilasan at nag-itiman nitong mga ngipin na parabang ngipin ng isang pating. Sa pagkakataong ito, doon na natunugan ni Nuli na maaring isa ito sa mga pinagkatiwalaan ni Ignacio. At dito na niya dahan-dahang inihip sa kanyang manok ang magsisilbi nitong baluti sa laban nitong kakaharapin. Pagsugod ng pambato ni Danilo na hindi natunugan ng kalaban, biglang kinabahan sila Nuli nang biglang tumilapon ang manok ni Danilo na para bang sinadya itong ihampas ng isang tao. Tumama iyon sa mga kawayan ng ruweda nang siyang ikinagulat ng mga tao. Dahil hindi pangkaraniwang ang ganong pangyayari. Parang may kung ano ang sumanib sa manok na yon. Kaagad itong nilapitan ng karyo, pero nakita nilang sumuka na ito ng dugo. Tumingin ang karyo sa matandang kalaban ni Danilo at tila nagsinyas na patay na ang kay Danilo. Maya-maya pa, lumakad ang matanda at lumapit ng bahagya kila Danilo. Ilabas niyo ang lahat ng mga tandang niyong nagdadala ng swerte. Wala ka pa sa kalingkingan ko, Otoy. Kaya magdahan-dahan ka sa mga binabangga mo.